Walang magawa ang mga mahilig sa destabilization, anti-Marcos, Duterte supporters sa political will na pinapairal ng liderato ni Pangulong Marcos Jr. Political will, rule of law, sagradong pagpapatupad ng batas, whole of government approach ang ginagawa laban sa korupsyon at iba pa. Ayaw aminin, pero sa tingin ko, opinion ko, na shock ang mga anti-Marcos. Wala silang makitang butas kung hindi ulit-ulitin na lang ang issue tungkol sa bangag-bangag, adik-adik, na luma na, hindi na kinakagat ng tao kasi wala nang makita silang argumento or paninira, materialist, kung ano pa. Lahat ginawa na nila, walang epekto. Walang na-organize na taga-suporta sila. Naniniwala ang marami sa political will ni Pangulong Marcos at rule of law na pinapairal. Yun po yun. Balikan lang natin nakaraan. Mula nang makulong si Kibuloy noong nakaraang taon, mahigit ng 1 taon ngayon, kasi September yon. So nakaraang September, 1 taon na. Si Duterte nang makulong sa Dahig mula noong March, 8 buwan na nakakalipas. Hindi birong record yan ng gobyernong ito. Hindi lang aminin, ayaw lang aminin, nung iilang mga anti-Marcos na nakakaintindi ng politika at implementation ng batas. Kaya naniniwala na lang sila at pumapayag nila sa kung ano-anong mga topic ng mga vloggers nila na puro suntok sa buwan. Kasi hindi malinaw ang argumento nila, puro paninira at personal lang. Hindi nila maipaliwanag ano ba ang political will. Ano ba ang epekto ng political will at rule of law na pinapairal ni Pangulong Marcos. Hindi nila maipaliwanag yun kasi yung matitinong Pilipino alam na yun. Okay? Kaya hindi nila makuhang audience yan. Kaya ang ginagawa na adik, bangag, kasi yun ang pangmasa. Yung kahinaan, kahirapan, yun lang ang market na ginagawa nila doon sa kailang followers. Kaya gamit na gamit ng mga vloggers nila yan. Now, limitado na ang audience. Limitado na ang nalilinlang nila. Kasi yung political will, napakatindi ng dating yan. Walang pinipili. Basta lumabag sa batas, basta may warrant of arrest, kakasuhan, aarestuhin. Yun ang matapang na liderato. Hindi sa salita, sa gawa ni Pangulong Marcos at implementation ng lahat ng kinaukulan sa gobyerno dahil yun ang policy. Bihira yan. Na yung isang matapang na dating Pangulong Duterte na maraming pagbabanta at maraming kung ano sinabi, na ipakulong, nakulong, hanggang ngayon di makalabas. Ganong katindi. Sino pa kaya yung iba dyan? Kung yung dating Pangulo na ipakulong ng gobyerno dahil merong order ang ICC, ay di lalo na yung mga kung sino-sino lang dyan. Mga senador, congressman, o kung sino mang politikong identify sa anti-Marcos, makukulong yan. Mapipilitan lang magtago katulad ni Harry Roque. Bunganga lang matapang sa kanya pero walang lakas ng loob na harapin ang kaso at rule of law sa Pilipinas kasi alam niya matindi ang political will ng Marcos administration. Kita mo naman, kinakansel ang mga pasaporte ng mga wanted. Mabigat yan. Mabigat na policy yan. Hindi yan pananakot. Iyan ang kailangan natin. At pinapaliwanag ko ito, ulitin ko, sa dati kong mga topic, hindi ako spokesman ng Malacanang, hindi ako konektado sa Marcos administration, binabasa ko, inaaral ko at nakikita ko yung direksyon ni Pangulong Marcos. Na hindi maipaliwanag ng iba, hindi ko alam kung bakit hindi lang maipaliwanag, lalo na yung mga nasa Malacanang. Kulang sila ng paliwanag. Yan ang dapat ma-identify. Yan ang identity ng Marcos administration. Political will. Pagpapatupad ng batas, laban kahit kanino. Basta may ebidensya, may warrant of arrest, kulong, ipakukulong. Di ba?
Malayo doon sa nakaraang gobyerno, puro pagmumura, puro pagbabanta, puro shortcut. Hindi pwedeng shortcut. Ayaw ni Pangulong Marcos ng shortcut kasi ang shortcut operation, policy, yan ay labag sa karapatang pantao. Kaya nga nakulong ang dating Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, ipatupad ang batas. Laban kahit kanino. At yan ang kailangan natin. Sana tuloy-tuloy ito. After Marcos sa 2028, sana ang papalit sa kanya ganun din. Pagpapatupad ng batas, lideratong may tapang at political will ng kailangan. Yan po ang mahalaga. Hindi ho yan pwedeng sirain ng mga anti-Marcos o yung mga destabilizer. Hindi. Kasi ang political will na tinatawag ay isa hong matibay na basehan, matibay na liderato. Hindi pwedeng gibain yan. Kaya kung inyong mapapansin, naglaylo na yung ibang mga matindi ang mga banat sa gobyerno. At yung natitira na rin dyan, isa na lang ang mga isyo tungkol lang sa adik-adik. Ngayon, kanilang binubuhay yung Supreme Court. Eh wala yun. Kaya nga Korte Suprema yun eh. Ang trabaho ng Supreme Court ay talagang magpaliwanag, magdesisyon kung naaayon ba sa batas o hindi. Unconstitutional ba ang batas? Unconstitutional ba ang implementation ng batas? Yun lang yun. So ginagamit nila yung issue na may order ang Supreme Court, ibalik yung pera sa PhilHealth. Ay, normal lang na proseso yun. Diba? Yun naman pera, hindi naman kinurakot eh. At naibabalik naman at kayang ibalik ng Malacanang, ay di tapos. Sabi ng Supreme Court, mali, illegal yung pag-transfer. O edi ibabalik lang ng Malacanang, okay na. Ngayon, pag hindi ibalik ng Malacanang, another issue yun. Pero ibabalik ng Malacanang yung pera, edi tuloy. Pero ginagamit yan. Pati yung pagpirma ng budget. Alam yung pagpirma ng budget ng Pangulo sa national budget, gusto nilang gamitin yon, ground daw yon, kahinaan ng Pangulo, impeachable offense daw yun. Eh, dalhin niyo ang kaso sa Kongreso. Tingnan natin kung ano mangyayari. Walang presidenteng hindi pipirma ng budget. Batas yun eh. Dahil pag hindi mo pinirmahan yung batas para maging budget, yung budget para maging batas, eh anong klaseng gobyerno ka? Paano ka gagastos? Paano makakagalaw ang gobyerno kung walang batas, kung walang budget? Eh sinasabi na pinirmahan yung 2024, 2025, maraming anomalya. O edi, anong gusto nyo? Pag hindi pinirmahan yan, mas sasabihin nyo, wala tayong budget kasi hindi pinirmahan. Gagamitin pa ninyo. Wala eh. Masamang, hanggat nandyan ang Korte Suprema at kung ano ang kanilang desisyon, susundin yan ng Executive Department, tayong lahat sumunod. Pero yung gamitin sa politika, gamitin sa pamumulitika, gamitin sa destabilization, never makumbinsin yung tao. Kasi yung separation of power, umiiral. Executive Department, Legislator, at Judicial Body. Yung ginawa ng Korte Suprema ay pagpapatibay lang na ang Judicial Body ay buhay na buhay. Pero gamitin nyo na ito'y paninira sa Marcos Administration o sa Executive Department, hindi ho sasama ang maraming Pilipino diyang nakakaintindi ng sitwasyon. Ang sasali lang sa inyo, pasintabi na, yung mahihirap na gamit nyo, yung kahirapan at kahinaan nila. Pasintabi na po. Yun. Kaya ingat po kayo dyan.